Hello mga master! Welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsamasamayin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga master no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 4811-4830. Kabanata 4811. Gayon din, huminto si Lucius bago nagpatuloy, bawat distrito sa siyam na distrito ng Endlos ay may sagradong balumbon. Ang Nine Heavens Scroll ay nasa aking mga kamay. Gumugol ako ng ilang taon sa pag-aaral nito at naintindihan ko ang signature skill, Crep Myrtle Energy of Hazif. Ang kanyang mga salita ay nagulat sa lahat. Isang sagradong balumbon. Kaya parang naintindihan ni Sir Lucius ang Crep Myrtle Energy of Hazif mula sa sagradong scroll. Pinag-usapan ng mga powerhouse ang kanilang mga sarili. Ngumiti si Lucius at sinabi, sino man ang makapasok sa nangungunang tatlo sa walang hanggan na ranggo sa pagtitipon na ito ay makikita ang sagradong scroll ng Hazif. Kukunin ko rin sila bilang aking alagad at gagabay sa kanila. Umalangaw-ngaw ang boses ni Lucius sa buong Hazif sect. Ang pagiging disipulo ng pinakamalakas na powerhouse sa Endlos ay walang alinlangan na isang nakakatakot na gawain. Ang pagiging disipulo ng pinakamalakas na powerhouse sa Endlos ay hindi ang pangunahing punto. Ang mahalaga ay ang Crep Myrtle Energy ng Hazif. Si Sir Lucius ay naging pinakamalakas na powerhouse sa Endlos dahil dito. Gusto kong sumali sa pagtitipon. Kahit na nanganganib ang buhay ko, kailangan kong makapasok sa nangungunang tatlo. Matapos ay anunsyo ni Lucius ang mga premyo, maraming powerhouse ang natuwa. Medyo excited din si James matapos marinig ang mga sinabi ni Lucius. Ang mga sagradong balumbon ay isang bagay na lagi niyang pinapangarap. Nakapagtanim na siya ng 6 na uri ng kapangyarihan. Hindi niya inaasahan na ang sagradong balumbon ng Hazif ay madaling makuha. Kailangan lang niyang makapasok sa top 3 nanograms boundless rankang. Kung makukuha niya ang sagradong balumbon ng Hazif, magkakaroon siya ng 7 uri ng kapangyarihan. Noong una, gusto niyang direktang pumunta sa Chaos rankang. Ngayon, kailangan niyang lumaban para sa boundless rankang. Anong iniisip mo? Boses ni Waylia sa gilid. Nawala sa isip ni James at sinabing, hindi ko inaasahan na gagamitin ng Hazif District Leader ang sagradong scroll bilang gantimpala. Hindi ba ito ang gusto mo? Napangiti si Waylia. Naiintindihan mo ako ng mabuti. Napangiti si James. Habang nag-uusap ang dalawa, muling tumunog ang boses ni Lucius. Lahat, magsisimula na ang laban para sa boundless rankang. Ang mga patakaran ay katulad ng dati. Para sa mga nabubuhay na nilalang na hindi kailanman lumahok sa paglaban para sa walang hanggan na pagraranggo, mangyaring dumaan sa mga patakaran. Pagkatapos, ikanaway ni Lucius ang kanyang mga kamay, at ilang misteryosong inscription ang lumabas sa kanyang mga palad. Ang mga inscription ay lumutang sa gitna ng hangin. Binasa ni James ang mga patakaran. Pagkatapos nito, nalaman niya ang pinagmulan ng boundless rankang. Sa isang sinaunang larangan ng digmaan, isang stone tablet ang naiwan ng isang powerhouse. Ang stone tablet ay tinawag na boundless tablet. Ang boundless tablet ay nasa gitnang rehiyon ng sinaunang larangan ng digmaan. Sa kabilang banda, ang laban para sa boundless rankang ay medyo simple. Kailangan lang ng isa na pumunta sa gitnang rehiyon ng sinaunang larangan ng digmaan at hanapin ang boundless tablet. Kapag may sapat na buhay na nilalang na nagpakita malapit sa boundless tablet, lalabas ang boundless arena. Ang mga buhay na nilalang na malapit sa boundless tablet ay maaaring pumasok sa boundless arena at lumahok sa labanan hanggang sa mapili ang nangungunang 100 sa boundless rankang. Ang mga patakaran ay simple. May 2 hakbang. Una, kailangan ng isa na hanapin ang boundless tablet. Pangalawa, kailangan ng isa na pumasok sa boundless battlefield at lumahok sa arena battle. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4812. Ang mga inscription ay nagpaliwanag lamang ng kaunti tungkol sa kasaysayan ng sinaunang larangan ng digmaan.
Sinabi lang nila na ito ay isang napakasinaunang larangan ng digmaan. Ang kasaysayan ng larangan ng digmaan ay isang misteryo. Bukod pa riyan, maraming kayamanan ang larangan ng digmaan. Kung ang isa ay pinalad at nakakuha ng kayamanan, ang isa ay aalis. Ang sinaunang larangan ng digmaan ay hindi palaging bukas sa publiko. Mayroong isang napakasamang kapangyarihan na naninirahan sa loob ng sinaunang larangan ng digmaan. Ang masamang kapangyarihan ay hihina lamang sa isang tiyak na oras. Kung ang isang powerhouse ay pumasok sa larangan ng digmaan bago ito bumukas, hindi niya magagawang labanan ang masamang kapangyarihan at magiging kaagnasan, kahit na siya ay isang walang katulad na powerhouse. Sa sandaling ito, lumitaw ang isang daanan sa kalangitan sa itaas ng Hazifsek. Mga kapwa magsasaka, malakas ang boses ni Lucius. Nabuksan na ang daanan patungo sa sinaunang larangan ng digmaan. Sa teoryang, ang mga powerhouse ng anumang ranggo ng paglilinang ay maaaring pumasok. Kahit na ang isang powerhouse ng Chaos rank ay maaaring pumasok at maghanap ng mga providences at kapalaran. Mahahanap pa ng isa ang sikreto ng sinaunang larangan ng digmaan. Gayunpaman, ang mga buhay na nilalang lamang ng Boundless rank ang maaaring makapasok sa Boundless Arena. Pasok na kayo. Ang sinaunang larangan ng digmaan ay bubuksan sa loob ng 10 panahon. Pagkatapos ng 10 panahon, muling pupunuin ng masamang enerhiya ang larangan ng digmaan. Dapat kang makaalis sa sinaunang larangan ng digmaan sa loob ng 10 panahon. Pagkatapos, hindi mabilang na mga buhay na nilalang ang lumipad sa langit at pumasok sa daanan. Isang malaking bilang ng mga nabubuhay na nilalang ang pumasok sa daanan. Hindi naman nagmamadali si James. Tumayo siya at pinagmasdan ang paligid. Napapaligiran siya ng mga kaibigan niya. Titingnan mo ba ang larangan ng digmaan? Tumingin si James sa iba pang mga powerhouse at sinabing, wala pa akong narinig na ganoong sinaunang larangan ng digmaan. Hindi ko alam ang kasaysayan ng larangan ng digmaan, ngunit alam kong hindi ito karaniwang larangan ng digmaan. Maaaring may malalaking probidensya at kapalaran na nakatago sa larangan ng digmaan. Baka may mga sikretong hindi natin alam. Umiling si Sachi at sinabing, hindi ako pupunta. Ngayong naghiganti na si Sachi, hindi na niya hinanggad ang mga providence at kapalaran. Sumali ka rin sa kasiyahan. Napangiti si Weyria. Bagamat wala siya sa Boundless rank at hindi makapasok sa Boundless Arena, gusto niyang bisitahin ang sinaunang larangan ng digmaan. Pupunta rin ako, sabi ni Zula. Siya ay interesado lamang sa sinaunang larangan ng digmaan. Siya ay nagbubulay-biyalay sa pag-iisa sa huling pagtitipon at kaya napalampas ang kanyang pagkakataon. Dahil narito siya ngayon, kailangan niyang tingnan ang larangan ng digmaan. Bukod kay Sachi, lahat ay gustong pumunta sa sinaunang larangan ng digmaan. Tumalon ang grupo at nagpakita sa langit. Pumasok sila at gumalaw sa daanan bago lumabas dito. Nang muli silang lumitaw, sila ay nasa hindi kilalang lugar. Lumitaw si James sa hindi kilalang lugar. Nakatayo sa kawalan, inis kanya ang kanyang paligid. Madilim ang lugar, ngunit may kakaibang kapangyarihan ang nakatago sa dilim. Nang maramdaman niya ang kapangyarihan, nagulat siya. Ito ay dahil pamilyar siya sa kapangyarihan. Hindi ba ito ang kapangyarihan ng extraterrestrial demons? Kumunat ang noo ni James. Marami na siyang napatay na ina noong siya ay nasa Supreme Illusion, at nakakuha siya ng maraming itim na kristal mula sa kanilang mga katawan. Ang kapangyarihan sa hindi kilalang lugar ay kapareho ng kapangyarihan ng mga itim na kristal. Ang pagkakaiba lamang ay ang kapangyarihan sa lugar na ito ay galit na galit at komplikado. Sa kabilang banda, ang kapangyarihan sa mga itim na kristal ay napakadalisay. Nasaan ang iba? Nang hindi maramdaman ni James si Weyria at ang mga aura ng iba, sumimangot siya. Sabay silang pumasok at umalis sa daanan. Gayunpaman, sila ay pinaghiwalay pagdating sa sinaunang larangan ng digmaan. Hindi na niya pinag-isipan pa ang bagay na ito. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4813. Ngayon, natitiyak ni James na ang sinaunang larangan ng digmaan ay umiral na bago ang pagsilang ng 10 distrito. Ang sinaunang larangan ng digmaan ay isang larangan ng digmaan na naiwan ng mga powerhouse ng lugar na ito matapos makipaglaban sa mga extraterrestrial demons bago ang kapanganakan ni Endlos.
Si James ay may ilang malabong pag-unawa sa kasaysayan nito. Naalala niya si Emperor Raya, na binanggit ni Zeno at ng monghe. Minsang sinabi ni Zeno na ang kapayapaan ng Endlos ay pawang salamat kay Emperor Raya. Kung wala si Emperor Raya, hindi mabubuhay ang 9 na distrito ng Endlos. Ano ang hitsura ni Emperor Raya? Nabasa lamang ni James ang mga simpleng tala sa ilang mga inscription. Bukod sa mga talaan, walang buhay na nilalang sa 9 na distrito ang nakaalam ng pagkakaroon ni Emperor Raya. Matapos magdala ng kapayapaan si Emperador Raya, lumikha ng 10 distrito, at mag-iwan ng 10 sagradong balumbon, saan siya nagpunta. Ang lahat ng ito ay hindi alam. Huminga ng malalim si James at pinigilan ang pag-iisip. Naglakad siya pasulong. Ayon sa mga tala sa mga inscription na ibinigay ng pinuno ng distrito ng Hazif, mayroong maraming mga providences at kapalaran sa sinaunang larangan ng digmaan. Ang pagtitipon ay tatagal ng 10 panahon, kaya hindi nagmadali si James na hanapin ang Boundless Tablet. Sa halip, naglakad-lakad siya sa sinaunang larangan ng digmaan, na naghahanap ng mga providence at kapalaran. Hindi nagtagal, lumabas siya ng bulubundukin at nakakita ng isang lungsod. Ang lungsod ay malawak, gayunpaman, ang karamihan sa arkitektura ay naging mga guho. Iilan lang sa kanila ang buo. Sa lungsod, pansamantalang nilinis ang isang lugar. Naging rest area ito ng maraming buhay na nilalang. Lumitaw si James sa kalsada sa labas ng lungsod. Matapos dumaan sa ilang guho, nakarating siya sa hindi napinsalang lugar. May gustong bumili ng impormasyon. Pagdating sa lugar, narinig ni James ang isang pamilyar na boses. Pagtingin sa direksyon ng boses, nakita ni James ang isang monghe na nakaupo sa kalsada sa di kalayuan. Ang monghe ay may maraming kakaibang bagay na inilagay sa kanyang harapan. Sila ay mga sinaunang tile at sirang mga balumbon. Sumigaw ang monghe, nasa akin ang detalyadong address ng Boundless Tablet. Ang mga prodigy na gustong lumahok sa laban para sa Boundless Ranking ay hindi dapat palampasin ang pagkakataong ito. Kung lumipat ang Boundless Tablet, mahihirapan itong mahanap muli. Kailangan mo lang magbayad ng ilang Genesis Stones para makuha ang sikreto ng sinaunang larangan ng digmaan. Masigasig na sumigaw ang monghe. Maraming buhay na nilalang ang dumaan, lahat ay hindi pinapansin siya. Lumapit si James sa monghe at umupo sa tabi niya. Hindi pinansin ni Zeno si James at nagpatuloy sa pagsigaw. Zeno, bakit ka naging street vendor? Ano ang sinusubukan mong gawin? Curious na tanong ni James. Doon lang tumigil sa pagsigaw si Zeno. Sumulyap kay James, tinatamad niyang sinabi, ikaw pala. Ang tagal na nung huli tayong nagkita. Hindi ko inaasahan na mabilis kang mag-improve. Nakapasok ka pa sa late stage ng Kylum Acme rank. Hehe, tumawa si James. Zeno, alam mo ba ang tungkol sa mga sagradong balumbon? Natigilan ang ekspresyon ni Zeno nang marinig niya iyon. Tapos, tumingin siya kay James at ngumiti. Anong gusto mo? Lumapit si James kay Zeno at bumulong sa kanyang tainga, dahil alam mo ang tungkol kay Emperor Raya, dapat mong malaman ang tungkol sa Tenfold Realms Transcendent Sutra at ang kasanayan din sa pagpirma. Nang marinig iyon, hindi napigilan ni Zeno na bumangon sa lupa. Nang mapagtantong nawalan na siya ng lakas ay agad siyang tumingkayad at tinitigan si James. Naguguluhan siyang nagtanong, sikreto iyon. Walang buhay na nilalang ang nakakaalam tungkol dito maliban sa mga powerhouse mula sa panahong iyon. Gayunpaman, karamihan sa mga powerhouse mula sa panahong iyon ay patay na. Ang mga nabubuhay ay hindi lumahok sa labanan. Kaya, wala silang alam tungkol dito. Paano mo nalaman ang tungkol dito? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4814. Hindi mo na kailangang malaman kung paano ko nalaman ang tungkol dito. May tanong ako sa'yo. Ano ang relasyon mo sa nawawalang Emperor Raya? Ano ang nangyari sa nakaraan? Ano ang mga extraterrestrial demons? Ang daming tanong ni James. Hindi alam ni Zeno kung paano sasagutin ang mga tanong ni James. Hindi ko alam. Naguguluhan, sinabi ni Zeno, mukhang nawalan ako ng isang napakahalagang alaala. Pagkatapos, sinabi ni Zeno kay James ang ilang bagay. Hindi ko alam kung anong nangyari sa nakaraan. Para akong nawalan ng malay ng napakatagal na panahon. Nang magising ako, nasa isang sinaunang larangan ng digmaan ako.
Pagkatapos noon, mga memory fragment lang ang nasa isip ko. Ang mga fragment na ito ay nauugnay sa isang digmaan. Mayroon ding mga eksena ng memory fragments. Kilala ko si Emperor Raya at ilan pang pangalan. Gayunpaman, hindi ko alam kung ano ang relasyon ko sa kanila. Inimbestigahan ko ang mga bagay na ito sa buong buhay ko. Gusto kong malaman kung sino ako at kung anong relasyon ang ibinabahagi ko sa kanila. Gayunpaman, wala akong mahanap pagkatapos ng mahabang paghahanap. Medyo nanlumo si Zeno matapos sabihin ang lahat ng ito. Matamang pinakinggan ni James ang mga salita ni Zeno. Nang tumigil si Zeno sa pagsasalita, muling nagtanong si James, ano ang nahanap mo? Sumagot si Zeno, nalaman ko na pagkatapos masakop ni Emperor Raya ang mga extraterrestrial demons, hinati niya ang Endlos sa 10 distrito. Pagkatapos noon, nawala siya. Nagpunta ako sa maraming sinaunang mga guho, kabilang ang mga lugar kung saan nakatira dati si Emperor Raya batay sa ilang mga fragment ng aking memorya. Nalaman ko na si Emperor Raya ay tila nagbayad ng mabigat na presyo para supulan ang extraterrestrial demons. Hindi ko alam ang mga detalye. Bakit hindi alam ng mga buhay na nilalang sa panahong ito si Emperor Raya at ang labanan bago ang Endlos? Logically speaking, gaano man kalala ang pagkatalo pagkatapos ng labanan, hindi lahat ng nabubuhay na nilalang ng Endlos ay mamamatay, tanong ni James. Paano ko malalaman iyon? Inilibot ni Zeno ang kanyang mga mata at sinabing, marahil ang mga alaala ng mga buhay na nilalang ng Endlos ay nabura na ng landas sa langit. Marahil ang mga buhay na nilalang ng Endlos ay nagbayad ng mabigat na halaga para sa labanang iyon at ang mga powerhouse ay hindi nais na maalala ng kanilang mga inapo ang mga pangyayaring ito. Kaya, kinokontrol ng mga powerhouse ang landas sa langit at binura ang mga alaala ng mga nabubuhay na nilalang. Ganoon ba? Nagdududa si James sa sagot ni Zeno. Nasabi ko na lahat ng dapat sabihin. Ngayon, sabihin sa akin kung paano mo nalalaman ang tungkol sa Tenfold Realms Transcendent Sutra at ang sikreto ng mga sagradong balumbon. Naghihinala namang tumingin si Zeno kay James. Tumawa si James at tumugon, noong nasa Verde Academy ako, pumasok ako sa Supreme Illusion na naiwan ng founder ng Verde Academy. Sa ilusyon, sumali ako sa isang labanan laban sa extraterrestrial demons. Sa isa sa mga pagsubok, pumasok ako sa isang misteryosong lugar. Doon, natutunan ko ang Tenfold Realms Transcendent Sutra at nakuha ang sikreto ng mga sagradong balumbon. Imposible iyon. Nalilito, sinabi ni Zeno, kahit isang powerhouse ng Chaos Rank ay nakakaintindi lang ng 10% ng kasulatan na naiwan ni Emperor Raya, kung isasaalang-alang niya ang buong buhay niya sa pag-aaral nito. Paano mo naintindihan? Hindi sinagot ni James ang tanong na ito. Sa halip, muli siyang nagtanong, may 10 sekta sa 10 distrito. Ang mga sektang ito ba ay naiwan din ni Emperor Raya? Makikilala ng isa ang Tenfold Realms Transcendent Sutra ni Emperor Raya kung Papa Lauren, tama ba? Tumango si Zeno at sinabing, I think so. Hindi ako sigurado kung totoo. Isang monghe at isang binata ang nakaupo at nag-uusap sa kalye. Maraming tanong si James. Gayunpaman, tila talagang nawala ng alaala si Zeno. Napakalabo ng kanyang mga sagot. Alam mo ba ang gabay na lampara? Tanong bigla ni Zeno. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4815. Nalilito, nagtanong si James, ano ang gabay na lampara? Kumuha si Zeno ng isang lumang scroll at binuksan ito. May mga mahiwagang salita ang nakaukit dito. Tanong ni James, ano ito? Ipinaliwanag ni Zeno, nakita ko ito sa isa sa mga guho na dating tinutuluyan ni Emperor Raya. Ang sinaunang balumbon ay nagtatala ng hindi kilalang lugar kung saan nagpunta si Emperador Raya. Sinadya niyang nag-iwan ng gabay na lampara. Ayon sa sinaunang balumbon, kung mahahanap ng isa ang gabay na lampara, maaari siyang pumasok sa dilim sa labas ng Endlos, sundan ang mga yapot ni Emperador Raya, at mahanap siya. Matapos sabihin ni Zeno ang lahat ng iyon, hindi maiwasan ni James na mag-isip ng lugar. Ang pinakamalalim na bahagi ng madilim na mundo ng human universe. Hindi maarak ang lugar na iyon. Ito ay walang katapusang kadiliman. Madaling mawala sa dilim. Isang ilaw. Hindi maiwasang mapaisip ni James. Pagkatapos, isang eksena ang lumitaw sa kanyang isipan.
Isang oil lamp ang lumitaw sa dilim at kumikislap sa paligid. Naaalala ko ngayon. Parang nakita ko na ang guiding lamp na binanggit mo. Talaga. Tuwang-tuwang hinayla ni Zeno si James at tinanong, nasaan na? Nagiging misteryoso, sinabi ni James, nang i-extrapolate ko ang lokasyon ng Chaos District noong nakaraang pagkakataon, nagkataon akong nakakita ng isang lugar ng walang katapusang kadiliman, kung saan isang oil lamp ang kumikislap. Sinimulan ni James na dayin si Zeno. Ang lampara ng langis ay totoo, ngunit hindi siya nag-isip ng anuman. Hindi alam ni James ang background ng monghe, kaya hindi siya nang ahas na sabihin kay Zeno na siya ay isang tao ng Chaos District. Kung kumalat ang impormasyong ito, gugustuhin siyang patayin ng mga powerhouse ng siyam na distrito. Si James ay may blithe omniscience. Kaya niyang harapin ang lahat ng uri ng kapangyarihan. Bagamat hindi siya natatakot, gusto niyang umiwas sa gulo. Isang madilim na lugar. Nagsimulang mamulong ang monghe. Nahulog siya sa malalim na pagmumuni-muni. Sa isip niya, ilang eksena ang lumitaw. Ang mga eksena ay tila nagugnay at bumuo ng ilang kompletong alaala. Sa sandaling ito, tila may isang mahiwagang kapangyarihan na humahadlang sa kanyang mga alaala. Bumagsak ang kanyang katawan sa lupa, at dumura siya ng dugo. Tumalsik ang kanyang dugo sa lupa. Agad itong naging itim. Sabay-sabay, nagsimulang kaagnasan ang lupa. Nakatitig si James sa lupa. Nagpakita ng madilim na aura ang lugar na kinaagnasan. Sa madilim na aura, naramdaman ni James ang kapangyarihang katulad ng sa itim na kristal. Hindi niya maiwasang mapatitig kay Zeno na may dugo sa gilid ng bibig. Naisip niya, bakit si Zeno ay may kapangyarihan ng extraterrestrial demons? Mula ba ito sa mga nakaraang pag-atake ng extraterrestrial demons? O mayroon ba siyang extraterrestrial demon body? Nakaligtas siya sa labanan bago ang Endlos at nagtago sa 9 district ng Endlos. Gusto ba niyang hanapin si Emperor Raya, ikalat ang impormasyon tungkol kay Emperor Raya, at patayin si Emperor Raya? Ilang sandali, maraming tanong ang naisip ni James. Maya-maya ay bumalik siya sa katinoan at tumingin kay Zeno. Tanong niya, ayos ka lang ba? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4816. Maaaring hindi alam ng ibang tao ang tungkol sa kapangyarihan ng extraterrestrial demons, ngunit alam ni James. Ang monghe ay may kapangyarihan ng extraterrestrial demons sa kanyang katawan, at ang kanyang background ay hindi alam. Pinakamabuting manatiling maingat si James. Inalis ni James ang kanyang mga hinala at tinulungan ang monghe. Sabi niya, may sakit ka. Gusto mo suriin ko ang iyong kalusugan. Gusto ni James na gamitin ang pagkakataong ito para pag-aralan ang kapangyarihan ng extraterrestrial demons sa katawan ng monghe. Gusto niyang malaman kung nilinang ba ito ng monghe o nadungisan ng salakayin siya ng mga extraterrestrial demons. Umupo ang monghe at pinunasan ang dugo sa gilid ng kanyang bibig. Ikinaway niya ang kanyang kamay at sinabing, matanda na itong sakit. Sa tuwing may naiisip ako, maaantala ang iniisip ko. Let me check. Giit ni James. Sige na. Hindi naman tumanggi si Zeno. Agad namang sinuri ni James ang katawan ni Zeno. Habang hinihila ni James ang kamay ni Zeno, may bakas ng kapangyarihan ang pumasok sa bedi ni Zeno. Nang pumasok ang kapangyarihan ni James sa ugat ng dugo ni Zeno, isang masamang kapangyarihan ang umusbong. Agad na natanggal ang kapangyarihan ni James sa katawan ni Zeno. Nagdusa si James sa backlash at bumagsak sa lupa. Bumangon siya mula sa lupa. Nagtanong si Zeno, so, ano ang nahanap mo? Sa isang mahigpit na ekspresyon, sinabi ni James, may masamang kapangyarihan sa iyong katawan. Napakalakas ng kapangyarihan. Maaari lamang itong maiwan sa iyong katawan ng isang powerhouse na nasa itaas ng Chaos rank. Kilalang-kilala ni Zeno ang kanyang katawan. Walang pakialam, sinabi niya, ilang taon ko nang nilalabanan ang kapangyarihang ito. Parang nawalan ako ng mahalagang bagay. Hindi ko maalis ang kapangyarihang ito. Kalimutan mo na. Pag-usapan natin ang ibang bagay. Sinabi mo na naisip mo na ang gabay na lampara ay nasa nawala na Chaos District. Oo, tumanggo si James. Alam mo ba ang tungkol sa Boundless Tablet? Tanong ni Zeno. Ano ang tungkol dito? Hindi maiwasan ni James na maging interesado. Hindi ba niya nakuha ang Boundless Tablet noong siya ay mahina pa?
Malaking tulong sa kanya ang Boundless tablet. Gayunpaman, pagkatapos bumuti ang kanyang kakayahan, hindi na siya natulungan ng Boundless tablet. Kaya naman, iniwan niya ito sa ika-12 universo, iniwan ito sa isang nakatakdang tao. Sabi ni Zero, ayon sa aking memorya, ang Boundless tablet ay may napakalaking sikreto. Kabilang dito ang Boundless Road. Ang dulo ng Boundless Road ay lumalampas sa dulo ng River of Time. Nagsimula ang ilog ng panahon pagkatapos ng kapanganakan ng 10 distrito. Sa kabilang banda, ang dulo ng Boundless Road ay bago ang kapanganakan ng 10 distrito. Sa pagpasok sa Boundless Road, maaaring maabot ng 1 oras bago ang kapanganakan ng 10 distrito. Hinahanap ko ang Boundless tablet at ang Boundless Road. Gusto kong tingnan ang dulo ng Boundless Road. Gusto kong malaman kung ano ang nangyari sa malayong nakaraan at kung saan nagpunta si Emperor Raya. Inihayag ni Zeno ang maraming sikreto, at lalong naging interesado si James sa kanyang mga salita. Hindi niya alam na ang 12th Universe at ang Boundless Road kung saan umiiral ang Human Realm ay may napakalawak na background. So, ano ang Boundless tablet? Curious na tanong ni James. Ipinaliwanag ni Zeno, batay sa aking mga memory fragment, ang Boundless tablet ay isang kayamanan sa Boundless Road. Lumilitaw na pinipigilan lang ng tablet ang Boundless Road, ngunit maraming sikreto ang talagang nakatago sa tablet. Ang Boundless tablet ay maaaring bumuo ng Boundless Pagoda. Nakatago ang Endless Heart sa tuktok ng Boundless Pagoda. Ang sinumang makakuha ng Endless Heart ay maaaring maging Endless Lord. Pagkatapos maging Endless Lord, malilinang ng isa ang Endless Heavenly Path at maunawaan ang kasaysayan nito. TC. Naiintindihan na ni James ang lahat. Hindi mo ako sinasagot. Alam mo ba ang tungkol sa Boundless tablet? Napatingin si Zeno kay James. Hindi ko pa nakita. Umiling si James. Kasabay nito, iniisip niyang pumunta sa Human Universe sa sandaling bumalik siya sa Chaos District. Kailangan niyang hanapin ang Boundless tablet at muling pumasok sa Boundless Road. Gusto niyang malaman kung ano ang nasa dulo ng Boundless Road. Kalimutan mo na. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4817. Hindi na nagtanong si Zeno kay James. Nakaupo sa lupa, sumigaw muli at nagsimulang magbenta ng impormasyon. Anong impormasyon ang ibinebenta mo? Naging interesado si James. Sa seryosong ekspresyon, sinabi ni Zeno, may pagkasira sa sinaunang larangang ito. Ito ay umiral bago ang kapanganakan ng 10 distrito, at isang powerhouse bago ang Endlos ay tila natatakan doon. Nalaman ko na ang powerhouse ay dapat nasa ilalim ni Emperor Raya. Ang kanyang kakayahan ay katumbas ng kay Win. Napakadelikado lang ng pagkasira. I don't dare to take the risk, so I'm selling information here. Gusto kong hayaan ang iba pang mga nabubuhay na nilalang na siyasatin ang bagay na ito. Hindi ko ibinigay sa iyo ang impormasyon para sa iyong sariling kapakanan. Kung hindi, ibibigay ko sa iyo ang impormasyon kapag nagpakita ka. Nang marinig iyon, naging interesado si James. Isang subordinate ni Emperor Raya ang natatakan sa pagkawasak. Ito ay isang malaking bagay. Kung nailigtas ang nasasakupan, hindi ba mabubunyag ang katotohanan ng mga pangyayari bago si Endlos? Tila nahulaan ng monghe ang iniisip ni James. Sinabi niya, itigil ang iyong pag-iisip. Kung pwede lang makapasok ang kasiraan, matagal ko na itong pinasok. Ang pagkasira ay lubhang mapanganib. Kahit na ang isang powerhouse ng Chaos Rank ay pumasok dito, maaari siyang mamatay. Agad na napatigil si James sa pag-iisip sa ideya matapos marinig ang mga sinabi ni Zeno. Lumayo ka na. Sa sandaling iyon, umalangaw-ngaw ang isang malakas na boses. Sa di kalayuan ay narinig ang tunog ng kabayong tumatakbo. Isang Pegasus ang nagmamadaling lumapit. Umalis sa lupa ang mga yabag nito at nabasag ang kawalan. Nang maabot ng Pegasus ang langit sa itaas ng lungsod, tumigil ito sa pagtakbo. Sa ilalim ng Pegasus, isang anino ang bumaba mula sa langit at lumitaw sa pasukan ng isang tirahan sa lungsod. Nakaluhod sa lupa gamit ang isang tuhod, magalang na sinabi ng anino, nahanap ko na ang pagkasira. Creek, dahan-daang bumukas ang entrance ng residence, at lumabas ang isang lalaki. Mukhang nasa 20s ang lalaki. Nakasuot ng milky white robe, mukha siyang gwapo at kaakit-akit. Nailagay siya sa pangatlo sa huling boundless ranking. Siya iyon.
Si Warner Lester, pangatlong pwesto sa nakaraang Boundless ranking. Isa siyang powerhouse na matagal nang nasa kailang Boundless rank. Hindi pa rin siya nakakapasok sa quasi-Boundless rank. Matagal na siyang nasa kailang Boundless rank. Sa ngayon, dapat ay kapantay na niya ang isang tunay na powerhouse ng Chaos rank. Nang makita ang lalaki na lumakad palabas ng pasukan, ilang nabubuhay na nilalang sa kalye ang nagsimulang makipag-usap sa kanya. Tara na at tingnan natin. Nagsalita si Warner bago nawala. Swoosh! Kasabay nito, sa dilim na malayo sa lungsod, isang sinag ng puting liwanag ang bumungad sa langit. Ang puting liwanag ang nagliliwanag sa madilim na lugar. Kasabay nito, isang malakas na enerhiya ang lumitaw. Sabay-sabay, nilinis ng monghe ang mga bagay sa lupa at inilagay ang mga ito. Sumulyap kay James sa tabi niya, sinabi niyang, "Sira. May magandang lumitaw. Bakit nandito ka pa? Hindi ka ba pupunta? Pumunta at tingnan. Kunin ang kayamanan." Pagkasabi no ni Zeno, nawala na siya. Walang pag-aalinlangan, pinaandar ni James ang Blythe Omniscience at sinundan si Zeno. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4818. Karamihan sa mga lugar sa sinaunang larangan ng digmaan ay nilamon ng kadiliman. Ang mga larawang lumitaw sa pagkakataong ito ay nasa isang madilim na lugar na malayo sa lungsod. Ang puting liwanag ay bumungad sa kalangitan, na nagbibigay liwanag sa madilim na lugar. Ang puting liwanag ay naglalaman ng isang mahiwagang kapangyarihan. Inalis ng kapangyarihan ang itim na ambon sa dilim. Pagkatapos, lumitaw ang isang nawasak na espiritual na bundok. Sa isang kisap mata, dumating si Zeno sa lugar. Maya-maya, dumating na rin si James sa lugar na iyon. Sa gitna ng pagkasira ay may isang misteryosong naglalabas ng sinag ng puting liwanag. Pinagmasdan ni James ang kanyang paligid at napagtanto na maraming buhay na nilalang ang nagtipon sa lugar. Sa sandaling ito, maraming mga nakabaluti na bodyguard ang nagsimulang magbanta sa mga tao. Naunang natagpuan ng aming amo ang pagkasira na ito. Ito ay sa kanya. Kung ayaw mong mamatay, magwala ka. Maraming mga bodyguard ang lumitaw at nagsimulang alisin ang mga buhay na nilalang sa malapit. Sa oras na ito, isang gwapong lalaki ang lumakad, na nakatapak sa kawalan. Lumitaw siya sa langit sa itaas ng lugar. "Welcome, Sir Warner." Hindi mabilang na mga bodyguard ang lumuhad sa lupa at malakas na binati si Warner. Si Warner, matagal na siyang hindi nagpakita ng sarili niya. Nagtataka ako kung saan siya nagtanim. Hindi natin siya dapat i-provoke. Panoorin natin ang sitwasyon sa malayo. Nang makitang kay Warner ang mga bodyguard, nagpa siya ang ilang powerhouse na umatras. Si Warner ay nailagay na pangatlo sa huling Boundless ranking. Ngayon, nasa Boundless ranking pa siya. Siya ay lubhang makapangyarihan. Ang mga nabubuhay na nilalang na naroroon ay hindi nang ahas na saktan siya. "Zeno, alam mo ba kung ano ang sira?" Napatingin si James sa katabi niyang si Zeno. Naglakbay si Zeno sa maraming guho sa siyam na distrito, kaya malalim ang kanyang pagkaunawa sa mga guho. Kaya naman tinanong siya ni James. Umiling si Zeno at sinabing, "Hindi ko alam. Kailangan ko munang pag-aralan ang pagkasira." Pagkatapos, lumitaw ang ilang mga bodyguard. Inilabas ng mga bodyguard ang kanilang mga armas. "Hindi mo ba narinig? Ang lugar na ito ay pag-aari ng aming Panginoon." "It's none of your business," sabi ng bodyguard ni Warner sa malamig na tono. Sumulyap sa mga bodyguard, naramdaman ni James na mataas ang kanilang cultivation rank. Naabot na nilang lahat ang Kylum Acme rank. Kung sila ay nasa isang mahinang universo, maaari nilang pamunuan ang universo. Gayunpaman, handa silang maging mga bodyguard ni Warner. Ito ay maliwanag na Warner ay isang malaking shot. Napaatras si Zeno at sumulpot sa likod ni James. Tapos, tinulak niya si James paarap. Hindi iyon inaasahan ni James. Sa lakas ni Zeno, naitulak agad si James. Sa pag-aakalang sasalakayin sila ni James, agad na kumilos ang mga bodyguard. Daan-daang bodyguard ang naglabas ng kanilang mga espada at inatake si James. Gayunpaman, napakalakas ng katawan ni James. Kahit na nasa Kylum Acme rank ang mga bodyguard, hindi nila kayang saktan si James. "Anong kasuklam-suklam na monghe?" sumpa ni James sa kanyang puso. Dahil inatake na ng mga bodyguard si James, hindi na umaatres si James.
Ang sinaunang larangan ng digmaan na ito ay hindi pag-aari ni Warner. Ang mga nakatadhana ay makakahanap ng mga kayamanan. Hindi ba't labis na sakupin ang sinaunang guho na ito? Sabi ni James. Ang kanyang mga salita ay nakakuha ng atensyon ng mga nabubuhay na nilalang sa malapit. Sabay-sabay, hindi mabilang na mga tingin ang dumapo sa kanya. Sino siya? Bakit ang tapang niya? How dare he go against Warner? Kilala ko siya. Siya ang pinuno ng Tempris House ng Verde Academy, si James. Maraming mga buhay na nilalang ang natipon dito, lahat ay nagmula sa iba't ibang lugar ng 9 na distrito. Marami sa kanila ang hindi alam kung sino si James. Gayunpaman, may mga buhay na nilalang na nagmula sa Verde District. Nalantad ang pagkakakilanlan ni James. Sa sandaling ito, nasa labas na ng guho si Warner. Gayunpaman, ang pagkawasak ay may sirang porma sayon, nakakailanganin niya ng ilang oras upang masira. Napasimangot siya nang marinig ang kaguluhan sa di kalayuan. Hindi masaya, sinabi niya, hindi mo ba nilinis ang lugar? Bakit may mga nabubuhay pa? Alisin mo sila. Ayokong istorbohin ako ng kahit anong buhay na nilalang. Oo, sir. Sabay-sabay, ilang powerhouse ang tumalon at lumipad patungo sa lugar na kinaroroonan ni James. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4819. Sa isang iglap, 4 na powerhouse ang lumitaw sa harap ni James. Magwala, sabi ng 4 na powerhouse nang lumitaw. Pagkatapos, sinubukan ng isa sa mga powerhouse na hilahin si James at itapon siya. Gayunpaman, nakatayo si James sa langit na hindi gumagalaw. Isang illusionary palm ang humila sa balikat ni James. Agad na nabasag ang ilusyonaryong palad ng pisikal na kapangyarihan ni James. Kailang boundless rank. Naramdaman ni James ang cultivation rank ng 4 na powerhouses. Sa isang mahinang ngiti, sinabi niya, nasa kailang boundless rank ka lang. How dare you be so arrogant? Ikaw ay naghahanap ng kamatayan, isang malakas na boses ang tunog. Kasunod nito, sabay-sabay na inatake ng 4 na powerhouse si James. Kumilos din si James. Inactivate niya ang Blithe Omniscience at nawala. Sa susunod na sandali, bumalik ang kanyang katawan sa orihinal nitong pwesto. Samantala, ang 4 na powerhouse ay sumabog at lumipad. Para bang isang saranggola ang nawalan ng tali, ang kanilang mga katawan ay bumagsak ng husto sa guho sa di kalayuan sa ibaba. Sa sandaling hinawakan nila ang guho, sinimulan ang pagbuo. Sabay-sabay, napuno ng hangin ang hindi mabilang na sword energies mula sa formation. Ang sword energies ay sumugod patungo sa kanilang mga katawan. Gayunpaman, sila ay mga powerhouse sa kailang boundless rank. Kahit na atakihin sila ng hindi mabilang na sword energies, masasaktan lang sila. Hindi sila mamamatay. Ang eksenang ito ay bumulaga sa ilang buhay na nilalang sa di kalayuan. Si James, ang pinuno ng Tempris House, ay medyo malakas. Napakadali niyang natalo ang 4 na powerhouse sa kailang boundless rank. Kahit na walang Chaos rank powerhouses sa Verde Academy ng Verde District, maraming quasi-Chaos rank powerhouses. Hindi nakakagulat na ang Verde Academy ay kilala bilang pinakamalakas sa mga tuntunin ng kabuuang lakas. Madaling natalo ni James ang 4 na powerhouse sa kailang boundless rank, na ikinagulat ng marami. Maraming buhay na nilalang ang nagsimulang mag-usap sa kanilang mga sarili. Lumapit si Zeno kay James. With a bright smile, he said, "Not bad. Mas malakas ka kaysa sa huling pagkikita natin." Napangiti si James. Sa di kalayuan, sa labas ng guho, si Warner ay nakatuon sa pagmamasid sa porma sayon. Gusto niyang pumasok sa formation at tingnan ang pagkasira. Nakita niya ang pagkatalo ng kanyang 4 na kampan. Ang 4 na kailang boundless rank powerhouses ay lumitaw sa harap ni Warner. Sila ay natatakpan ng mga sugat. Ang ilang sword energies ay nanatili sa mga sugat. Oh sir, masyado siyang malakas. Hindi tayo ang kapareha niya. Sa kaguluhan, nagsalita ang 4 na powerhouse. Lumingon si Warner at tumingin kay James sa malayong kawalan. Sa isang mabigat na ekspresyon, nawala siya sa isang iglap. Tapos, humarap siya kay James. Casually, tumingin siya kay James. Taon na ang nakalipas mula nang huli akong bumiyahe sa 9 district ng Endlos. Tila ang 9 na distrito ay nagsilang ng ilang mayayabang na brats sa nakalipas na ilang taon.
Bagamat mukhang casual si Warner, may bakas ng pamatay na layunin sa kanyang tono. Hindi natakot si James kay Warner kahit pumangatlo ang huli sa nakaraang Boundless Rankang. Kasamang magsasaka, sumobra ka na. Ang mga kayamanan ng langit at lupa ay nakasalalay sa tadhana. Bakit mo itinataboy ang iba pang mga nilalang? Sa tingin mo ba talagang hindi ka magagapi? Napatingin si James kay Warner, na madilim ang ekspresyon. Haha, tawa ni Warner. Pagkatapos, tumigil siya, at naging seryoso ang ekspresyon niya. Maaaring hindi ako magagapi, ngunit sigurado akong walang makakapareha ko sa lugar na ito. Tiwala si Warner sa kanyang kakayahan. Kahit na nasa kailang boundless rank lang siya, matagal na siyang nasa cultivation rank na ito. Ang kanyang kapangyarihan ay hindi maarap. Kahit na siya ay harapin ang isang tunay na chaos rank powerhouse, hindi siya matatakot. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4820. Dahil ikaw ang pinuno ng Tempest House, kung luluhod ka at humingi ng tawad, ililigtas ko ang iyong buhay, matamlay na sabi ni Warner. Haha, hindi napigilan ni James na matawa. Walang nagpaluhod sa kanya noon. Si Warner ang unang taong gumawa nito. Ang kayabangan ni Warner ay ikinagalit ni James. Tingnan natin kung gaano kakalakas na sa tingin mo ay kaya mo akong mapaluhod. Si James ay napuno ng murderous energy. Naunawaan niya ang 6 na uri ng kapangyarihan, ang Tenfold Realms Transcendent Sutra, at ang kapangyarihan ng 6 na sagradong scroll. Wala siyang kinatatakutan. How stupid, casual na sabi ni Warner. Pagkatapos, gumawa siya ng isang hakbang. Sa isang iglap, humarap siya kay James at nagtaas ng kamay. Isang nakakatakot na kapangyarihan ang lumitaw, at ang kanyang kamao ay tumungo kay James. Sinalubong ni James ang pag-atake ng direkta. Nagsalpukan ang magkabilang kamao. Boom! Kaagad, gumuho ang kawalan. Samantala, lumipad ang katawan ni James dahil sa nakakatakot na kapangyarihan. Kumalat ang kapangyarihan sa buong katawan niya mula sa braso. Ito ay ginawa ang kanyang blood energy churn. Nabigo siyang sugpuin ang lumalakas na blood energy. Sabay tumalsik ng dugo, medyo malakas siya. Hindi maiwasan ni James ang mabigla. Hindi man ginamit ni Warner ang kanyang kapangyarihan, sinira niya ang depensa ni James. Pinatunayan nito ang lakas ni Warner. Mababa ba ang tingin mo sa Tempest House? Sa oras na ito, isang boses ang umalangaw-ngaw sa buong lugar. Kasunod ng boses, lumitaw ang isang matanda. Nang lumitaw ang matanda, naglunsad siya ng mga pag-atake kay Warner. Pinalibutan ng mga anino si Warner. Tuloy-tuloy na itinulak ng mga anino ang kanilang mga palad. Sa isang iglap, may libo-libong palad. Agad na lumitaw ang porma sayon ng apam sa paligid ng katawan ni Warner. Boom! Sa sandaling iyon, hindi mabilang na mga palad ang damapo sa katawan ni Warner. Agad na nasugatan si Warner habang nagdere siya ng dugo. Samantala, nakatayo sa langit ang matanda. Well, turns well, ang dating pinuno ng Tempest House. Isa siya sa pinakamalakas na powerhouse sa Verde Academy. Nakilala ng mga nabubuhay na nilalang ang nakatatanda. Ang nakatatanda ay si Whale ng Mount Tempest. Sa pagtapak sa kawalan, lumapit si James kay Whale at tumingin sa kanya. Hindi masaya, sinabi niya, "Hoy, ano ang ibig mong sabihin dito? Bakit mo ako tinutulungan? Sa tingin mo ba ay hindi niya ako kapareha?" Haha, tumawa si Whale at tinapik ang balikat ni James. Kahanga-hanga, sinabi niya, "Hindi masama. Naging makapangyarihan ang Tempest House sa pamumuno mo habang wala ako." Sa di kalayuan, napakabigat ng ekspresyon ni Warner. Maraming panahon na ang nakalipas mula noong huli siyang nasugatan. Tinitigan niya si Whale na may intensyong pagpatay. Habang pinupuno ng mamamatay na layunin ang kanyang tingin, isang malakas na aura ang lumabas sa kanyang katawan. Pagkatapos, naging ilusyon ang kawalan. Parang anumang oras ay babagsak na ito. Kayong dalawa, lumapit kayo sa akin, itingal ni Warner. Hayaan mo ako. Sabay na nagsalita sina James at Whale. Tapos, nagpalitan sila ng tingin. Gumalaw si James at sinabing, "Ikaw ang matanda. Hindi ako lalaban sayo. Sige na." Pagkatapos, umatras si James at nagpakita sa labas ng larangan ng digmaan. Ayos ka lang ba? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling.
Kabanata 4821. Nang umalis si James sa larangan ng digmaan, nagtanong si Zeno, "James, okay ka lang ba?" Pinunasan ni James ang dugo sa gilid ng bibig at sumagot, "Okay lang ako. Hindi ko akalain na ganoon kagaling si Warner, kaya hindi ako nag-iingat at nagkaroon ako ng minor injury, ngunit walang dapat ipag-alala." "Mabuti naman," sabi ni Zeno nang maluwag at saka hinayla si James sa isang tabi. "Samantalahin natin ang sandali sa kanilang labanan upang masira ang porma sayon at tuklasin ang mga guho. Baka matuklasan natin ang mahahalagang kayamanan." "No need to rush," mahinahong sabi ni James. Itinoon niya ang kanyang mga mata sa malayong larangan ng digmaan. Sa gitna ng labanan, talagang nakakatakot ang aura ni Warner. Nahigitin pa ng kanyang aura ang ilang quasi-boundless rank powerhouses. Gayunpaman, walang ipinakitang takot si Whale habang kaharap si Warner. Mahinahon niyang hinaplos ang kanyang balbas at ngumiti habang sinasabi, "Matagal na rin mula noong gumala ako sa 9 districts. Wala bang ideya ang mga kabataan ngayon sa kanilang lugar? Papuntahin kita, matandang lalaki." Agad na naglunsad ng pag-atake si Warner. Sinalubong ito ni Whale. Ang matinding labanan ay sumiklab sa lugar, at ang malalakas na shockwaves ay nagpa-atras sa mga nabubuhay na nilalang sa malapit. Sa simula pa lang ng laban, may kalamangan si Whale kay Warner. Gumaan ang pakiramdam ni James nang makita niya ito. Kumpiyansa siya na mas malakas si Whale kaysa kay Warner. "Let's go check out the formation," sabi ni James. Ginamit niya ang Blithe Omniscience at agad na lumitaw sa labas ng mga guho. Sa gitnang bahagi ng mga guho, isang mahiwagang pinagmulan ang nagpalabas ng maliwanag at nakasisilaw na puting liwanag. Sinubukan ni James na maramdaman ito gamit ang Zen, ngunit hinarang ng porma sayon ang kanyang kakayahang suriin ito. Maya-maya, lumitaw si Zeno. Saglit niyang tinitigan ang porma sayon, ngunit hindi niya maintindihan ang kalikasan nito. Humarap siya kay James at nagtanong, "Can you break this formation?" Pinagmasdan ni James ang porma sayon at sinabing, ang porma sayon na ito ay sinaunang at masalimuot, ngunit hindi ito masyadong mahirap masira. "Bigyan mo lang ako ng oras. Sisirain ko ito." "Sige, hihintayin kita," sabi ni Zeno na may halong pagkasabik. Nag-set up si James ng time formation sa paligid niya. Boom! Habang itinatayo ang porma sayon, isang napakalaking shockwave ang dumaan sa lugar, na naging sanhi ng pagbagsak ng kanyang time formation sa isang iglap. Sa mga panlabas na gilid ng mga guho, lumitaw ang ilang spatial black holes. Naglabas sila ng nakakatakot na gravitational pull na kayang lunukan ang lahat. Sa kabila ng katakutan ng mga black hole, tumayo si Zeno malapit sa kanilang gilid. Hindi siya naapektuhan sa paghila nila. Ginamit ni James ang kanyang napakalawak na kapangyarihan upang labanan ang gravitational pull ng spatial black holes. Pagsulong ng maikling distansya, pumasok siya sa rehiyon na nababalot ng porma sayon. Naramdaman niya ang napakatinding puwersa na nagmumula rito habang papalapit siya, katulad ng malakas na agos na dumidiin sa kanya. Gayunpaman, umasa siya sa kanyang mabigat na lakas upang mapaglabanan ang puwersang ito. Pagkatapos, nag-set up siya ng time formation sa paligid niya at nagsimulang magtrabaho sa pagsira sa formation. Samantala, isang pulutong ng mga buhay na nilalang ang nagtipon upang panoorin ang matinding labanan sa labas ng larangan ng digmaan. Bakit nakikipag-away si Whale kay Warner? Sok-sok, napakalakas ni Warner. Kaya niyang panindigan kahit laban kay Whale, na may mataas na cultivation na ranggo. Hindi lamang niya hawak ang kanyang sarili, ngunit inilalagay din niya si Whale sa mahirap na sitwasyon. Ang powerhouse ng Verde Academy ay hindi kasing kahanga-hanga gaya ng naisip namin. Maraming buhay na nilalang, kabilang ang ilang kilalang powerhouse mula sa 9 district, ay nagtipon sa labas ng larangan ng digmaan. Hindi mo masasabi iyan, ang sabi ng isa sa kanila. Noon, mahirap talaga si Whale dahil sa insidente sa nangungunang alagad mula sa Tempest. Halos madurog ang kanyang cultivation heart, at bumaba pa siya sa cultivation rank. Parang ngayon lang siya nakabalik sa kinaroroonan niya. Tama na yan, sabi ng isa pa. Nasaksihan ko si Whale sa kanyang kalakasan, at talagang nakakatakot siya. Ang mga powerhouse sa paligid ay nakikibahagi sa masiglang talakayan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling.
Kabanata 4822. Nagkaroon ng matinding labanan sa lugar. Sa simula, pinangungunahan ni Whale si Warner sa parehong aura at lakas. Warner ay lumitaw na hindi makalaban sa una, ngunit ito ay lumabas na hindi pa niya ginagamit ang kanyang buong lakas. Talagang nahawakan lang ni Warner ang kakilakilabot na lakas na taglay ni Whale nang harapin ang huli, kaya't inilabas ang kanyang tunay na lakas. Nagliwanag ang kanyang katawan ng gintong liwanag, at isang nakakatakot na aura ang lumabas. Isang napakalaking gintong busog ang lumitaw sa kanyang kamay. Ang bowstring ay ginawa mula sa mga natatanging materyales, na nagbibigay ito ng kakaibang kalidad. Sa bawat paghila ng bowstring, nagpakawala siya ng walang humpay at malalakas na pag-atake, na pinipilit si Whale na patuloy na umiwas. Para sa isang panandaliang sandali, si Whale ay nasa bingit ng pagkatalo. Napakalakas ni Warner. Hindi nakakagulat na hawak niya ang ikatlong ranggo sa nakaraang Boundless Rankang. Maging si Whale ay nakikibaka laban sa kanyang mga pag-atake. Sa larangan ng digmaan, hinawakan ni Warner ang gininto-ang busog, walang putol na inilipat ang mga posisyon habang naglulunsad siya ng walang humpay na pag-atake laban kay Whale. Nabasag ang kawalan sa ilalim ng patuloy na pagbara ng path arrows. Ang mga arrow ay napakabilis na tila nilalampasan ang oras at pinatitibay ang espasyo. Nagpumigla si Whale na depensahan sila. Sa isang sandali ng kawalang ingat, siya ay nataman sa balikat. Sumabog ang kanyang balikat, at naputol ang kanyang braso. Napakurap si Whale sa kawalan at muling nagpakita sa malayong lugar. Gayunpaman, isang path arrow ang dumaan sa kanya bago siya makapagsimulang gumaling. Tumagos ito sa kawalan at agad siyang hinampas. Wala siyang pagkakataong iwasan ang mga ito. Ang palasong ito ay tumagos sa kanyang bedi, nag-iwan ng madugong butas. Walang tigil ang pag-agos ng dugo, at agad na nabasag ang kawalan. Mamatay ka na. Malamig at walang emosyong boses ang umalangaw-ngaw sa kawalan. Muling iginuhit ni Warner ang tali ng kanyang gintong pana sa likod ni Whale. Ang kanyang buong lakas ay namuo sa path arrow. Habang binitawan niya ang bowstring, bumaril ang arrow, nahati sa dalawa, pagkatapos ay 4, pagkatapos ay 8. Sa isang iglap, ang buong kawalan ay napuno ng mga arrow. Ang napakatinding mga palaso ay umulan, na lumikha ng isang nakakatakot na panoorin. Nawalan ng braso si Whale at nagtamo ng madugong sugat sa kanyang katawan, ngunit nanatili siyang kalmado sa harap ng mabigat na pagsalakay na ito. Sa kritikal na sandali na ito, casual niyang iwinagayway ang kanyang kamay, na tinatawag ang hindi mabilang na mga inscription na mabilis na nag-converge upang bumuo ng isang pabilog na pattern. Ang pattern na ito ay nagsilbing isang hadlang, na nagpapalihis sa lahat ng mahiwagang path arrow na dumating sa kanya. Lumakas ang aura ni Whale matapos matagumpay na maitaboy ang pananakit ni Warner, at kasabay nito, gumaling ang naputol niyang braso at mga sugat. Agad na tumaas ang spatial pressure sa lugar, na naging sanhi ng pagbagsak ng void. Nakaramdam si Warner ng matinding pressure sa loob ng espasyo na naging dahilan para hindi siya komportable. Nais niyang makatakas, ngunit ang kawalan ay natatak, at ang kanyang mga paggalaw ay bumagal ng husto. Sa sandaling iyon, naglunsad ng pag-atake si Whale. Lumitaw siya sa harap ni Warner, naghatid ng suntok na nagdulot sa katawan ni Warner na puno ng mga sugat. Masyadong mabilis ang takbo ng labanan. Ilang sandali lamang ang nakalipas, nahawakan ni Warner ang kalamangan, ngunit ngayon ay natagpuan niya ang kanyang sarili sa talo, na nagtitiis ng matitinding pinsala. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4823. Sa wakas ay nasaksihan ko na ang husay ni Whale, ang boundless space. Wow, napakalakas nito. Kahit na si Warner ay kailangang tiisin ang napakalaking pressure kapag nakulong sa boundless space. Ang kanyang bilis ay natural na bumagal habang nilalabanan niya ang presyon, na ginagawa siyang madaling pantirya. Mula sa malayo, nagkomento ang mga powerhouse sa labanang ito. Ang boundless space ay isang signature skill na nilikha ni Whale. Kapag nailabas na niya ang kasanayang ito, ang sinumang nakulong sa loob nito ay magiging isang matinding kawalan. Ang matandang ito, halos walang lakas si Warner na lumaban. Malungkot ang mukha niya. Hindi ko akalain na mananatili siyang ganito kalakas kahit na mawala ang kanyang cultivation rank. Sa kasalukuyan, pareho kaming may hawak ng kailang boundless rank,
ngunit ang kapangyarihan ng kanyang boundless space ay pumipigil sa akin ng husto. Kung ito ay magpapatuloy, ako ay nasa isang natatanging kawalan. Hindi mabilang na mga pag-iisip ang tumatakbo sa isip ni Warner habang iniisip niyang tumakas. Gayunpaman, sa maraming powerhouse na nanunood sa lugar na ito, ang pagtakas ay magdudulot ng panganib sa kanyang kinabukasan sa siyam na distrito ng Endlos. Basag. Isa pang nakakatakot na suntok ang tumama sa kanya, nagdala ng hindi kapani-paniwalang puwersa na agad nabali sa kanyang mga buto. Break. Nagalit si Warner, dahilan para muling tumaas ang kanyang aura. Gayunpaman, tumindi ang spatial pressure sa lugar habang lumalakas ang kanyang aura. Ang nakakatakot na puwersa ay palm unit sa kanyang laman, iniwan ang kanyang katawan na natatakpan ng hindi mabilang na mga bitek, kung saan ang dugo ay umagos. Sa sandaling ito, mukhang magulo at bagbog si Warner. Smack! Biglang sumulpot si Whale sa harapan ni Warner at sinampal ito sa mukha. Patawarin kita ngayon bilang paggalang sa iyong Panginoon. Kung maglakas loob kang maging mayabang muli sa susunod, huwag mo akong sisihin na hindi ako magalang. Matapos bigyan ng sampal si Warner, umatras si Whale sa malayo at itinaboy ang boundless space. Noon lang tuluyang nawala ang spatial pressure na tinitiis ni Warner. Matiim na tinitigan ni Warner si Whale, lalong lumalim ang ekspresyon ng mukha niya nang maramdaman niya ang aura ni Whale. Tinanong niya, nabawi mo na ba ang iyong lakas? Naramdaman niya ang kasalukuyang cultivation rank ni Whale, na nasa quasi-boundless rank. Gayunpaman, sa sandaling ito, sumailalim sa abnormal na pagbabago ang aura ni Whale. Ito ay hindi tama, bulalas ni Warner sa takot. Ikaw. Nakapasok ka na sa Chaos rank. Napangiti ng mahina si Whale at sumagot, nilalaro lang kita kanina. Naniwala ka ba talaga na masasaktan mo ako? Phew. Napabuntong hininga si Warner sa gulat. Mayroon pa bang Chaos rank powerhouse sa 9 district ng Endlos? Sa di kalayuan, maraming powerhouse ang natulala. Nakapasok si Whale sa Chaos rank. Kailan siya pumasok sa Chaos rank? Walang saysay ito. Kumalat ang aura ni Yardos sa siyam na distrito nang pumasok siya sa Chaos rank, at halos lahat ng powerhouses dito ay nakadama nito. Bakit walang naramdaman ang aura ni Whale nang pumasok siya sa Chaos rank? Baka may malalim siyang tinatago. Ang Verde Academy ay nagsilang ng isang Chaos rank powerhouse. Ang unang distrito ng Endlos ay malapit nang magpalat ng pinuno nito. Oo, ipinagmamalaki ng Verde Academy ang pinakamalakas na pangkalahatang lakas sa siyam na distrito ng Endlos, ngunit hindi pa ito nagkaroon ng Chaos rank powerhouse na nanguna rito. Sa pag-akyat ni Whale sa Chaos rank, ang lakas ng Verde District ay walang alinlangan na hihigit sa lakas ng Thies, Welcan, at Hazif District. Nakahanda na itong kunin ang unang pwesto sa 9 district ng Endlos. Maraming powerhouse ang napuno ng pagtataka matapos maramdaman ang aura ni Whale. Gayunpaman, nagliklang si Whale ng isang fraction ng kanyang aura bago ito binawi. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4824. Warner wore isang mabangis na ekspresyon. Siya ay gumugol ng hindi mabilang na taon sa kailang boundless rank at tiwala sa kanyang mga kakayahan. Naniniwala siyang kaya niyang hawakan ang kanyang sarili laban sa isang tunay na powerhouse ng Chaos rank. Gayunpaman, hindi pa niya aktwal na nakalaban ang isang Chaos rank powerhouse, ni hindi man lang siya nakalaban sa isang quasi-boundless rank powerhouse. Ngayon, napagtanto niya ang takot ng isang tunay na Chaos rank powerhouse matapos harapin si Whale sa labanan. Napakahusay nila kumpara sa kanya. Hindi na siya pinansin ni Whale, sa halip ay tumutok sa malayong lugar na nasalanta. Sa di kalayuan, ang mga labi ng isang protection na porma sayon ay nakikita, ngunit ang mga guho sa loob ng porma sayon ay nanatiling buo. Kumislap ang figure ni Whale, at lumitaw siya sa gilid ng porma sayon. Nakita niya si James na naiintindihan ang porma sayon sa loob at napansin ang presensya ni Zeno sa tabi niya. Sa pagtatapos ng labanan, nagtipon ang isang pulutong ng mga usyosong buhay na nilalang, na sabik na matuklasan ang mga lihim na nakatago sa loob ng mga guho. Sinubukan nilang damahin ito, ngunit ang porma sayon ay misteryoso, hindi tinatablan ng kanilang zen. Ang tanging nakikita lang nila ay isang mystical white light na nagmumula sa gitnang bahagi ng formation. Saglit na tinitigan ni Whale ang porma sayon,
ngunit ang malalim at sinaunang kalikasan nito ay naging dahilan upang hindi ito maipaliwanag, kahit na naabot na niya ang Chaos rank. Mr. Whale, isang buhay na nilalang ang lumapit at binati siya, ang aking anak ay nagtataglay ng pambihirang talento at nais na sumali sa Tempest. Iisipin mo bang tanggapin siya bilang isang disipulo? Ang nagsalita ay isang quasi-boundless rank powerhouse na may tiyak na reputasyon sa 9 district ng Endlos. Tumanggi si Whale, at sinabing, hindi ako interesado. Sa sandaling iyon, lumabas si James mula sa pormasayon. Kahit na nakatutok siya sa pagsira sa pormasayon, sinusubaybayan pa rin niya ang labanan sa labas ng mundo. Paglabas ng formation, binigyan niya ng thumbs up si Whale at pinuri, "Sir Whale, ang galing mo. Hindi ko inaasahan na aabot ka sa Chaos rank pagkatapos umalis sa Tempest para magkaroon ng karanasan." Hinaplos ni Whale ang kanyang balbas at tumawa, maliit na tagumpay lang. "Since you're back, I formally submit my resignation. Mula ngayon, hindi na ako ang pinuno ng Tempest House," sabi ni James. Agad na tumanggi si Whale, nagtanong, "Paano iyon?" Sumagot si James, "Nagtatag ako ng isang sekta na tinatawag na Heavenly Court sa Aeternus District. Ako na ngayon ang pinuno ng sekta, kaya wala na akong mga kwalifikasyon para maging pinuno ng Tempest House." "Nagtatag ka ng isang sekta?" Natigilan si Whale. "Oo," tumango si James. "Sige." Napangiti si Whale. "Kung ganoon, babawiin ko ang posisyon ng pinuno ng Tempest House. Anuman ang pagunlad ng Heavenly Court sa hinaharap, tatanggapin kita anumang oras kung gusto mong bumalik sa Tempest." "Sure," sagot ni James. Sandaling naalala sina James at Whale. Pagkatapos, nagtanong si Whale, "Mauunawaan mo ang sagradong scroll ng Verde Academy, kaya hindi dapat maging napakahirap para sa iyo ang pagbuo na ito. May paraan ka ba para masira ito?" "Of course," confident na sagot ni James. Ang pormasayon na ito ay hindi nagdulot ng malaking hamon para sa kanya, at madali niya itong maintindihan. Nang marinig na mababasag ni James ang pormasayon, maraming mata ang napalingon sa kanya. Pinagmasdan ni James ang kanyang paligid, napansin ang maraming buhay na nilalang sa lugar. Ang pagbubukas ng pormasayon ay malamang na mag-trigger ng matinding kompetisyon para sa kapalaran sa loob. "Sir Whale, please wait here for now. Titingnan ko sa loob," sabi ni James. "Isama mo ako." Agad naman siyang hinawakan ni Zeno. Walang interes si Whale sa kapalaran dito. Nang maabot na niya ang Chaos rank, tumayo siya sa tuktok ng cultivation sa 9 district ng Endlos. "Kaya mong ipaglaban ang kapalaran. I'll explore this ancient battlefield," he said, and with that, he vanished from the spot. Sinulyapan ni James si Zeno at sinabing, "Maaari kitang isama, pero linawin natin. Nakukuha ko ang unang pumili kahit na ano ang mahanap namin. Makukuha mo lang kung hindi ako interesado." "No problem," walang pag-aalinlangan na sang-ayon ni Zeno. Gayunpaman, pinalibutan ng 4 na kailang boundless rank powerhouse si James nang papasok na siya sa formation. Sinulyapan sila ni James at sinabing, "Ano ang kahulugan nito?" Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4825. Sa sandaling iyon, lumapit si Warner mula sa malayo. Siya ay malubhang nasugatan sa labanan kanina, ngunit ang kanyang mataas na kultibasyon na ranggo ay nagpahintulot sa kanya na makabawi mula sa kanyang panlabas na mga pinsala. Wala siyang nakitang pinsala at hindi nagpakita ng mga senyales ng kamakailang pagtiis sa isang malaking labanan. "Anong ibig sabihin nito?" Tinitigan ni James si Warner, sabay tanong ulit sa kanya. Sumagot si Warner, "Ano sa palagay mo?" Bahagyang umiling si James. "Hindi ko alam." Tumango si Zeno, "Gagaw ka ba?" Malinaw niyang alam na maaari mong sirain ang pormasayon, at gusto niyang pangunahan mo siya sa loob. "Pasukin mo ako sa loob," sagot ni Warner. "Isipin mo ito bilang iyong daan palabas. Pinangunahan mo ako sa formation, kung hindi. Or else what?" Napangisi si James. "Kamatayan." Nagdilim ang ekspresyon ni Warner. "Haha," humagalpak ng tawa si James. "Anong tinatawa-tawa mo?" Malamig na wika ni Warner. "Hindi na ikaw ang pinuno ng Tempest House, at hindi ka napaprotektahan ni Whale. Tsaka wala na siya. Kung wala siya, ang pagpatay sa iyo ay magiging kasing simple ng pagbiga sa isang insekto.
Nangangati na si Warner sa paghihiganti mula nang bugbugin siya ni Whale, at lahat ng iyon ay dahil kay James. Gusto kanyang patayin, sabi ni Zeno. Maraming buhay na nilalang ang nagtipon sa paligid, ang kanilang mga ekspresyon ay pinaghalong kuryosidad at saya. Iniunat ni James ang kanyang mga kalamnan, nagbibitak ang mga buto habang ginagawa niya iyon. Wala pa akong totoong laban simula nang lumakas ang cultivation base ko. Ngayon, susubukan ko ang lakas ko laban sa iyo. Nang matapos magsalita si James ay nawala na siya sa orihinal na kinatatayuan niya. Sa susunod na sandali, lumitaw siya sa likod ni Warner. Walang oras na mag-react si Warner bago dumapo ang kamao ni James sa kanyang likuran. Ang kanyang katawan ay tumagilid at natisod pasulong, bumagsak sa malayo bago siya mabilis na nabawi ang kanyang balanse. Habang siya ay nagpapakatatag, muling hamampas ang kamao ni James, sa pagkakataong ito ay tumama ang isang malakas na suntok sa kanyang noo, na nagdulot ng pag-agos ng dugo. Iyon lang ba? Si James ay mukhang walang pakialam sa di kalayuan. Damn it! Napangiwi si Warner. Isang gintong busog ang nagmaterial sa kanyang kamay. Mabilis niya itong binawi at tinutukan ng gintong path arrow si James. Nang makitang lumalalang muli ang labanan, ang mga nakapaligid na buhay na nilalang ay nagmamadaling umatras, na natatakot sa collateral na pinsala. Tumayo si James, sinusubukang saluhin ang palaso ni Warner gamit ang kanyang kamay. Gayunpaman, minamaliit niya si Warner. Ang palaso ay napatunayang masyadong mabigat, nabasag ang kanyang braso at naging walang silbi. Kung hindi siya gumalaw ng mabilis, nalipol na sana ng palaso ni Warner ang buong katawan niya. Gamit ang Blythe Omniscience, muling nagpakita si James sa di kalayuan, sinisiyasat ang kanyang duguan at nabugbog na braso. Napangiwi siya sa sakit, masakit, bulong niya sa mga ngiping nagngangalit. Sa sandaling iyon, isang pangalawang palaso ang tumalsik patungo sa kanya. Agad na isinaaktibo ni James ang kanyang Thousand Paths Holy Body, na ipinakita ang kapangyarihan ng Greater Path sa loob niya. Pagkatapos ay inilapat niya ang kanyang lakas, naghatid ng isang malakas na suntok na nagdulot ng ilusyon ng mga anino ng kamao, na sinasalubong ang arrow. Boom! Ang mga anino ng kamao ay agad na nabasag ng mabangga ang palaso. Ang arrow ay sumulong muli. Medyo nakakatakot, sabi ni James habang pinapagana niyang muli ang Blythe Omniscience, mabilis na tumakas sa lugar. Gayunpaman, sa sandaling siya ay muling lumitaw, ang palaso ay tumagos sa kawalan, tumama sa kanyang katawan at nag-iwan ng madugong sugat. Ang palaso ay naglalaman ng isang mapanirang puwersa na mabilis na kinaagnasan ang kanyang laman, na naging sanhi ng pagkawatak-watak ng kalahati ng kanyang katawan. Sa wakas, ibinaba ni James ang kanyang bantay at ibinuhos ang lahat ng kanyang kapangyarihan upang sugpuin ang mapangwasak na puwersa. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 4826. Kabanata 4826 Warner's Path Arrow ay tunay na nakakatakot. Kung ang isa ay tamaan nito, sila ay mabahira ng isang kakilakilabot na kapangyarihan, kahit na hindi agad napatay. Ang puwersang ito ay maaaring patuloy na masira ang laman at ubusin ang sariling lakas. Sinubukan ni James na gamitin ang kapangyarihan ng Greater Paths upang sugpuin ito, ngunit nanatili itong hindi sumusuko. Sa sandaling iyon, pumasok siya sa isang estado ng Omniscience Path at Battle Rank. Nagniningning ang isang puting halo mula ulo hanggang paa, na may bahid ng pulang-pula, siya ay lumitaw na nagniningning at nagliliwanag. Magkagayunman, hindi niya kayang pigilan at paalisan ang kapangyarihang iniwan ng Path Arrow sa loob niya. Sa huli, ginamit ni James ang One for All para iwaksi ito. Napakalakas, bulalas ni James. Hindi siya kasalukuyang gumagamit ng 6 na kapangyarihan. Sa huling yugto ng Kylum Acme Rank, gamit ang Omniscience Path at ang kapangyarihan ng Greater Paths, nagpakita si James ng malaking katapangan na nagbigay daan sa kanya na malampasan ang mga kalaban ng Kylum Boundless Rank. Gayunpaman, ang ipinakitang lakas ni Warner ay sobrang nakakatakot, at hindi siya matatalo ni James nang hindi gumamit ng 6 na kapangyarihan. Whoosh! Ang isa pang Path Arrow ay bumakas sa kalangitan at tumawid patungo kay James. Nakatayo siya sa kawalan. Sa sandaling iyon, ginamit niya ang Blythe Omniscience, na wala mula sa kanyang orihinal na lugar at lumitaw sa harap ni Warner. Dahil nakipag-away dati kay James,
Alam ni Warner ang paggamit niya ng Blight Omniscience at nakalock na siya sa aura ni James. Umiwas si Warner at muling lumitaw sa di kalayuan habang papalapit ang aura ni James. Ang Path Arrow ay sabay-sabay na nanatiling matatag sa aura ni James, walang putol na tinatahak ang kawalan upang ituloy siya. Isinaaktibo ni James ang kapangyarihan ng Greater Paths, lumikha ng maraming inscription na naganap sa kanyang harapan, na bumubuo ng isang protection na kalasag. Boom! Inatake ng makinang na Path Arrow ang kalasag, na naging sanhi ng pagkabasag kaagad ng kalasag. Bagamat hangina ang lakas ng palaso, nagpatuloy ito sa pagsalakay kay James. Sa isang pag-iisip, ipinatawag ni James ang Chaos Sword, at ang Sword Energy ay nagkatotoo upang harangin ang paparating na Path Arrow. Ang Sword Energy at ang Path Arrow ay nagsagupaan sa kawalan, na nagdulot ng isang mabigat na shockwave. Ang eksenang ito ay nag-iwan sa lahat ng mga buhay na nilalang na nanonood ng labanan sa ganap na pagkamangha. Walang sino man ang nag-asa na si James ay magiging napakalakas. Hindi sila nagulat sa pagkatalo ni Warner sa mga kamay ng Whale, dahil si Whale ay naging isang kilalang powerhouse sa loob ng hindi mabilang na taon at nakamit pa niya ang Chaos Rank. Ito ay naiintindihan na si Warner ay hindi katugma para sa kanya. Gayunpaman, ang tila hindi maisip ngayon ay ang isang hindi kilalang tao na walang anumang reputasyon ay makatiis sa mga pag-atake ni Warner. Saan nanggaling si James, at bakit napakalakas niya, kayang makipaglaban kay Warner? Ang kanyang lakas ay dapat nakahanga-hanga upang mapaglabanan ang mga pag-atake ni Warner. Maaari siyang mag-rank sa top 20 ng Boundless Rankang. Sa pagkakaalam ko, unang lumabas si James sa Verde Academy, at ang una niyang laban ay laban sa isang henyo mula sa akademya na nagngangalang Winona. Noong panahong iyon, nasa Permanence Boundless Rank lang siya. Parang 10,000 epoch lang ang lumipas. Maraming buhay na nilalang ang hindi pamilyar kay James. Gayunpaman, may ilang mga buhay na nilalang mula sa Verde District na may alam tungkol sa kanya. Nahukay ang mga pagsasamantala ni James. Damn it, ungol ni Warner na may nakakatakot na ekspresyon. Ang kanyang Path Arrow ay napakalakas, at kabilang sa mga kapareho ng cultivation rank, piling iilan lamang ang makatiis sa puwersa nito. Ngayon, isang late stage ng Kylum Acme rank na tao ang nataman ng kanyang arrow nang walang epekto, at nakatanggap pa ng suntok. Sa sandaling ito, naglunsad ng counter-attack si James. Hawak ang Chaos Sword, nagpakawala siya ng nakakatakot na soundwave na nagpadala ng mga misteryosong alingawngaw sa buong lugar. Nang marinig ang tunog, natagpuan ng ilang malalayong buhay na nilalang na blanko ang kanilang isipan, at nagkalat ang kanilang mga pandama. Ipinakita ni James ang 9 voices ng Chaos. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4,827. Warner ay patuloy na pumutok ng mga arrow, habang si James ay paulit-ulit na pinaandar ang Chaos, 9 voices. Gayunpaman, masyadong mabigat si Warner. Walang epekto sa kanya ang The Chaos, 9 voices. Lalong namangha si Warner habang nagpapatuloy ang labanan. Damn, naisip niya habang umaalab ang galit niya. Siya ay talagang magulo, sabi ni James na nakakunot ang noo. Hindi niya inaasahan na ganoon kalakas si Warner. Sa kabila ng paggamit ng 6 na kapangyarihan at pagpapakawala ng halos lahat ng kanyang lakas, napatunayang hindi pa rin ito sapat upang madaig si Warner. Sa sandaling iyon, sumikat ang aura ni Warner habang 12 ng mga ilusyonaryong gininto ang longbow ang agad na lumitaw sa kanyang likuran. Patuloy silang dumami, libo-libo ang lumilitaw sa isang kisap mata, lahat sila ay agad na bumalot kay James. Naramdaman ni James na ang walang laman ay tinatakan at pinipigilan. Samantala, pinalibutan siya ng mga ilusyonaryong longbow mula sa lahat ng direksyon, bawat isa ay may iba't ibang path arrow. Hindi mabilang na mga arrow ang direktang nakatutok kay James ng mga sandaling iyon. Pinapapunta na kita, umalangaw-ngaw ang isang boses, na tila nagmula sa magkabilang tabi ng kanyang tainga at sa malayong abot tanaw. Swish! Ang hindi mabilang na path arrows ay lumundag mula sa bawat direksyon. Bilang tugon, isinaaktibo ni James ang Tenfold Realms Transcendent Sutra, na ginagamit ang lahat ng 6 na kapangyarihan ng sabay-sabay. Ang 6 na pinakamataas na kapangyarihan ay nagsanib sa loob ng kanyang katawan, na naging sanhi ng pagtaas ng kanyang aura. Gayunpaman,
Ang lugar ay napuno ng path arrows na tumatagos sa kawalan. Si James ay nanatiling hindi napansin sa kabila ng kanyang pag-akyat sa kapangyarihan. Sa isang iglap, hindi mabilang na mga palaso ang tumama sa kanya. Boom! Ang buong lugar ay sumabog, na bumubuo ng isang nakakatakot na spatial black hole. Agad na nilamon nito ang figure ni James. Maraming buhay na nilalang ang naiwang nakatulala. Masyado siyang makapangyarihan. Nakakatakot ang porma sayon ng palaso ni Warner. Kahit na ang isang quasi-boundless rank powerhouse ay hindi maglalakas loob na harapin ito ng direkta. Si James ay maaaring hindi kapani-paniwalang talino, ngunit ang kanyang cultivation rank ay nasa late stage lamang ng Kylum Acme rank. Hindi pa siya nakakapasok sa Kylum Boundless rank. Nakakahiya naman. Oo, walang alinlang ang maaangkin niya ang pinakamataas na ranggo sa walang hangganan na ranggo kung siya ay masigasig na nilinang para sa susunod na pagtitipon. Maraming buhay na nilalang ang nakadama ng panghihinayang para kay James. Naisip nilang lahat na siya ay masyadong mapangahas, na naniniwalang dapat siyang magpigil laban kay Warner. Gayunpaman, pinili niyang gumawa ng inisyatiba, na nagbabayad ng mabigat na halaga at itinaya pa nga ang kanyang buhay bilang resulta. Gayunpaman, tulad ng inaakala ng lahat na namatay si James sa ilalim ng Arrow Formation, isang figure ang dahan-daang lumabas mula sa black hole sa kawalan. Lumabas si James mula sa spatial black hole at agad na naghagis ng suntok, na nabasag ang seal ng Arrow Formation sa espasyo. Sa isang iglap, nawala siya sa kinatatayuan. Si Warner, na nag-aakalang patay na si James, ay halatang nabigla. Bago pa siya makapag-react ay sumulpat na si James sa harapan niya. Ikaw. Napaatras ang katawan ni Warner nang hindi sinasadya. Iniabot ni James ang kanyang kamay, lumikha ng isang nakakatakot na aura na napakita sa isang illusory palm print. Direktang hinawakan ng palm print na ito si Warner. Damn you! Mamatay ka na! Umungol si Warner at inilabas ang lahat ng kanyang lakas sa pagtatangkang makawala. Gayunpaman, hindi siya nakaligtas sa pagkakahawak ng ilusyonaryong palad kahit gaano pa siya kahirap magpumiglas. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4828. Si James ay nakatayo sa kawalan, iniunat ang kanyang kamay. Habang nasa di kalayuan, isang ilusyonaryong palad ang humihila kay Warner. Hindi makawala si Warner kahit gaano pa siya kahirap. Namumula ang kanyang mukha, na may mga ugat na nakaumbok sa kanyang noo, at ang kanyang ekspresyon ay napalitan ng nakakatakot na pagniwi. Inilabas niya ang lahat ng kanyang lakas para makatakas. Gayunpaman, ang ilusyon na palad ay masyadong nakakatakot. Sa di kalayuan, lahat ay natulala. Paano ito posible? Ito si Warner, ang third-rank powerhouse mula sa nakaraang boundless ranking. Paano siya na-control ng ganoon kadali ngayon? Ito ay hindi kapanipaniwala sa lahat ng nakasaksi nito. Bitawan mo ako, angal ng Warner. Kung kaya mo, bitawan mo ako at makipaglaban tayo para sa 30,000 round. Bilang ikatlong rank powerhouse sa boundless ranking, hindi pa niya naranasan ang ganitong kahihiyan noon. Sa maraming buhay na nilalang na naruroon, magiging mahirap para sa kanya na itaguyod ang kanyang reputasyon sa siyam na distrito ng Endlos kung ikakalat ang balitang ito. Dapat mamatay si James. Isang surge of murderous intention ang bumangon sa loob niya. Makakalimutan lamang ng mga nakapaligid na nilalang ang eksenang ito kapag namatay na si James. Mahinang ngumiti si James at pinakawalan si Warner. Sa sandaling sinadya si Warner, isang gintong busog ang lumitaw sa kanyang pagkakahawak. Inilabas niya ang lahat ng kanyang lakas upang iguhit ang bowstring na mahigpit. Agad, ang path arrow ay nakalinya sa bowstring. Whoosh! Ang nagniningning na bowstring ay bumaril. Si James ay nakatayong hindi natitinag sa kawalan, pinagmamasdan ang palasong tumatama sa kanya. Itinaas niya ang kanyang kamay, at patuloy na lumaki ang kanyang palad. Ang palaso ay bumangga sa pinalaki na print ng palad. Boom! Ang walang laman kung saan matatagpuan ang palm print ay direktang bumagsak, ngunit ang palad ni James ay nanatiling hindi nasaktan. Imposible! Bulalas ni Warner nang masaksihan ang eksena. Ito ay hindi posible. Nasa late stage ka pa lang ng Kylum Acme rank. Lumalakas ang boses niya sa bawat salita. Tinanggap na niya ang katotohanan ito sa kanyang puso bagamat binibigkas niya ang kanyang hindi paniniwala. Sa isang pitik ng kanyang kamay,
Nag-transform ang ilusyonaryong palad ni James at hinampas ng husto ang mukha ni Warner, na nagpaikot-ikot sa kanyang katawan sa kawalan. Agad namang bumulaga ang kanyang mukha, at ilang sandali pa, bumulwak ang isang subo ng dugo, na may halong basag ng ngipin. Patuloy na ikinumpas ni James ang kanyang palad, habang si Warner ay natagpuan ang kanyang sarili na paulit-ulit na sinampal. Sa kabila ng kanyang pagnanais na lumaban, isang mabigat na puwersa ang nakalok sa kanya, na ginagawang walang saysay ang anumang pagtutol. Pakiramdam niya ay kahit anong galaw niya ay mapihiwalay siya. Ang tanawin ay nag-iwan sa malalayong buhay na nilalang na lubos na nataranta. Talagang Warner ito, ang ikatlong ranggo sa walang hanggan na rangkang. Ito ay masyadong hindi kapanipaniwala. Walang sino man ang maaaring mag-isip na si Warner ay magiging ganap na walang pagtatanggol. Pagkatapos maghatid ng isang matinding aral kay Warner, ang paghampas sa kanya hanggang sa kalahati ng kanyang ulo ay isang masalimuot na gulo, hinalis ni James ang kanyang 6 na kapangyarihan. Habang unti-unting nababawasan ang kanyang aura, tumingin siya sa halos walang malay na Warner at sinabing, ganoon ba talaga kapansin-pansin ang pagiging third rank sa boundless ranking? Tandaan, palaging may mas magaling doon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4829. Nag-iwan ng ilang salita si James bago nawala sa larangan ng digmaan. Sa sumunod na sandali, muli na siyang lumitaw sa gilid ni Zeno sa gilid ng pormasayon. Para naman kay Warner, nakaranas siya ng mahigpit na aral mula kina Whale at James. Ito ang pinakanakakabigo na karanasang naranasan niya mula nang magsimula siya sa kanyang paglilinang. Gusto niyang maghayganti at alisin si James. Gayunpaman, isang lamig ang dumadaloy sa kanyang gulugad sa tuwing naiisip niya ang ipinakitang lakas ni James. Hindi siya nagtagal sa lugar na ito at mabilis na nakatakas kasama ang kanyang mga nasasakupan. Hindi mabilang na buhay na nilalang ang nabigla sa gulat. Masyado siyang makapangyarihan. Ang unang lugar sa boundless ranking ay kay James na ngayon. Hindi pa nagsisimula ang pagtitipon, at lumabas na si James. Sino ang nakakaalam kung may iba pang mga freak na naghihintay na lumitaw? Napag-usapan ang hindi mabilang na buhay na nilalang. Kahanga-hanga, itinaas ni Zeno ang kanyang hinlalaki bilang papuri. Talagang hindi ka panipaniwala na nilinang mo ang 6 na uri ng 10-path techniques. Dapat mong malaman na mula noong Emperor Raya, walang buhay na nilalang ang nakapagpapaunlad ng higit sa 2 uri ng kapangyarihan. Gayunpaman, mayroon kang 6. Sa paglipas ng panahon, walang alinlangan na ikaw ang magiging nangungunang powerhouse sa Endlos. Hindi ka ba nawawalan ng alaala? Paano mo nalaman ang gamit ko? Tumingin si James kay Zeno na may pagtataka. Ang tanong nito na ikinatigilan ni Zeno. Oo, paano ko malalaman? Mukha siyang naguguluhan at sinabing, natural na alam ko kapag napanood kong lumaban ka. Nag-aalinlangan si James sa pilit na paliwanag na ito. Iniisip niya kung nagkukunwari ba si Zeno, pero parang hindi naman umarte. Sa sandaling ito, isang boses ang nagsalita, kabayan. Lumingon si James at nakita ang isang matandang lalaki na naglalakad sa kawalan. Nakasuot siya ng kulay abo na damit, ang kanyang kulay abo na buhok ay nagko-frame ng isang mukha na puno ng mga kulubot, ngunit nagliliwanag ng isang malakas na aura. Binigyan siya ni James ng isang casual na sulyap at sinabing, ano na? Ngumiti ang lalaki at sinabing, ako ang Grand Sect Leader ng Sky Sword Sect, at mayroon akong apo na isang pambihirang talento na hindi pa nakikita ng ating sekta sa mga henerasyon. Nakuha niya ang ika-8 ranggo sa huling boundless ranking. Oh, walang pakialam na sagot ni James. Narinig niya ang tungkol sa Sky Sword Sect. Ito ang pinakamalakas na sekta sa Sky District. Ang kasalukuyang pinuno ng sekta nito ay nagsilbi rin bilang pinuno ng Distrito ng Langit, na ipinagmamalaki ang ranggo ng paglilinang na umabot sa quasi-boundless rank. Medyo mayabang ang apo ko na naging dahilan para hindi pa siya mag-asawa. Magiging interesado ka ba, aking kapwa? Bahagyang hinaplos ng Grand Sect Leader ng Sky Sword Sect ang kanyang balbas at ngumiti habang nagtatanong. Namilog ang mga mata ni James. Wala siyang interes sa tinatawag na Heavenly Beauty of the Sky Sword Sect. Ang pumukaw sa kanyang pagkamausisa ay ang sagradong scroll ng Sky Sword Sect. Binago niya ang paksa, at sinabing, ikakatuwa ko siyang makilala kung may pagkakataon.
Si James ay hindi masyadong nag-aalala tungkol sa natitirang sagradong balumbon. Kasunod ng pagtitipon na ito, matunog ang kanyang pangalan sa buong 9 district. Sa kanyang lakas at katanyagan, hindi magiging mahirap na makakuha ng akses sa mga sagradong balumbon ng ibang mga distrito. Kapag nagkaroon na siya ng akses sa mga sagradong balumbon ng natitirang 4 na distrito, magagawa niyang linangin ang 10 kapangyarihan. Sa puntong iyon, sa wakas ay makakapag-practice na siya ng Tenfold Realms Transcendent Art. Mabuti, ang Grand Sect Leader ng Sky Sword Sect ay may ngiti sa kanyang mukha. Nakaayos na, kung ganoon. Dapat kang pumunta at bisitahin ang Sky Sword Sect pagkatapos ng pagtitipon na ito. Absolutely, nakangiting sagot ni James. Agad na lumapit ang ibang mga powerhouse. Kabayan, mayroon din kaming makalangit na kagandahan sa aming sekta na magiging perpektong kapareha para sa iyo. Kabayan, sa lakas mo, paano magiging sapat ang isang babae lang? Ang sekta natin ay may kambal na mga henyo sa langit, at pareho silang nakamamanghang kagandahan. Ano sa tingin mo? Gusto mo bang ipakilala ko sila? Maraming mga powerhouse ang dumating, bawat isa ay sabik na ipakilala ang mahuhusay na kababaihan ng kanilang sekta kay James. Sa isang maikling panahon, 12 ng mga nabubuhay na nilalang ay masigasig sa pag-aayos ng kasal sa pagitan ng mga babae ng kanilang sekta at James. Walang pag-aalinlangan na pumayag si James, na nangakong bibisitahin ang kanilang mga sekta kapag may oras siya. Pagkatapos ng maraming pagsisikap at mga salita, sa wakas ay pinaalis niya ang mga buhay na nilalang na lumapit sa kanya upang magkaroon ng mga koneksyon. Tama na, tigilan mo na ang mga walang kwentang bagay na ito. Oras na para pumasok sa formation. Hindi na makapaghintay si Zeno. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4830. Matagal nang lumilitaw ang mga guho. Ang puting liwanag na nagmumula sa loob nila ay nakakuha ng atensyon ng mga buhay na nilalang sa lugar na ito. Gayunpaman, wala sa mga nabubuhay na nilalang na ito ang nangahas na humakbang sa loob noong nakaraang mga labanan. Natapos ang labanan, hindi pinaalis ni James ang iba gaya ng ginawa ni Warner. Nagdulot ito ng maraming buhay na nilalang na magtipon sa labas at pag-aralan ang pagbuo. Naiinip na si Zeno at hinayla si James, hinimok itong pumasok sa Porma Sion at maghanap ng mga kayamanan. Para kay Zeno, pangalawa ang treasure hunting. Ang kanyang pangunahing layunin ay ang pumasok sa Porma Sion at makahanap ng ilang mga bagay na naiwan sa loob ng mga guho. Nais niyang gamitin ang mga bagay na iyon upang malaman kung ano ang nangyari sa malayong nakaraan. Ito ay isang paglalakbay upang muling matuklasan ang kanyang sarili. Follow me, walang pag-aalinlangan na sabi ni James. Siya ay sumulong na may sinusukat na mga hakbang, at sa isang hakbang, nakarating siya sa lokasyon ng Porma Sion. Sinulyapan ni James ang Porma Sion, habang nakataas ang kamay, lumitaw ang mga mystical inscription sa kanyang mga daliri. Ang mga inscription ay walang putol na isinama sa pagbuo. Sa sandaling iyon, lumitaw ang isang bitek sa Porma Sion. Gumalaw ang kamalayan ni James, dinala ang kanyang katawan sa Porma Sion. Sumunod naman si Zeno sa likod. Pagpasok sa formation, wala masyadong pagbabago sa paligid. Ito ay isang kasiraan, dating isang espiritual na bundok na nawasak. Sa loob ng isang partikular na pagkasira ng bundok na ito, isang hindi kilalang bagay ang naglabas ng maningning na puting liwanag. Mabilis na tinahak ni James ang daan patungo sa pinanggalingan ng puting liwanag sa isang hakbang lamang. Si Zeno, na nakasunod sa kanya, ay nagpakita ng pagtataka. Si James, masyadong, ay natarante nang makitang ang pinagmulan ng nagniningning na liwanag ay walang iba kundi isang hanay ng mga buto. Ang mga buto ay puno ng hindi mabilang na mga sugat, mga hiwa ng espada, mga marka ng kutsilyo, at iba't ibang bali. Maraming bahagi ang nasira. Nang masaksihan ang eksenang ito, napuno ng pagtataka si James. Inakala niya na ang nagniningning na liwanag ay nagpapahiwatig ng isang pambihirang kayamanan, ngunit ito pala ay isang hanay ng mga buto. Nakipagpalitan siya ng tingin kay Zeno. Anong nangyayari? Tanong ni James. Nagkibit balikat si Zeno. Wala akong ideya. Tila ang mga butong ito ay tinatakan ng isang makapangyarihang enchantment, pinananatili ang mga ito dito. Napansin niya ang ilang mga pahiwatig. Pati si James, nakatitig ng mabuti.
Naramdaman niya ang presensya ng selyo. Sa loob ng mga buto, hindi niya maramdaman ang anumang mga palatandaan ng buhay, ngunit mayroong isang nadarama, nakakabagabag na kapangyarihan. Sa kabila ng mahabang paglipas ng panahon mula nang mamatay ang may-ari ng mga butong ito, ang mga buto ay nagtataglay pa rin ng nakakabagabag na kapangyarihan sa loob. Ang may-ari ng mga butong ito ay dapat na isang powerhouse ng Chaos rank sa kanilang buhay, pagsusuri ni James. Dagdag pa ni Zeno, hindi ko lang alam kung aling powerhouse ang nagbuklod sa mga butong ito sa lugar na ito. Ang mapapatunayan ay ang set ng mga buto na ito ay tinatakan sa panahon ng labanan na naganap bago ang kapanganakan ng 10 distrito. Hindi ko matukoy kung ang extraterrestrial demon ba o buhay na nilalang mula sa Endlos. Ano ang dapat nating gawin? Tanong ni James kay Zeno. Nagtitiwala ako na masisira ko ang mga paghihigpit ng selyo sa paligid ng mga buto na ito, ngunit tulad ng nabanggit mo, kung ito ay lumabas na ang extraterrestrial demon, maaari itong magdulot ng problema kung ito ay tumakas. Nanatiling walang pakialam si Zeno. Ano ang pinakamasama na maaaring mangyari? Kahit na ang nilalang na ito ay dating powerhouse ng Chaos rank, ito ay patay na sa hindi mabilang na edad. Ang kapangyarihan nito ay malamang na mas mababa sa 100 ng kung ano ito dati. Kung ito talaga ang extraterrestrial demon, maaari nating sugpuin ito. Tsaka, iniba niya ang topic, sinabing, I'm actually hoping it's the extraterrestrial demon. Kung oo, baka may matutunan tayo tungkol sa pinagmulan ng extraterrestrial demon mula sa mga butong ito pagkatapos natin itong sugpuin. Nagbabala si James, huwag mo akong sisihin kung magkagulo. Sumagot si Zeno, ayoko. Sige na buksan mo na.